you've been a incorporator of Whirlwind Corporation. Kung ikaw ay incorporator, syempre, at least alam mo kung magkano. Sabihin na lang natin, nung nag-start ka ng, sa Whirlwind Corporation, nung 20, I think 20, hindi, 2019 yung sa ano 2022. So magkano yung kinita mo na doon? Nagbabayad ka ba ng income tax? Do you have an income tax return? Ipatanong ko po sa tao ko. Basta, Kasi you're handling so much money. Tapos, a simple income tax return, hindi mo masagot. So, be cooperative. Magsabi ka na kasi ng totoo sa amin. Kasi, yun lang kami makakatulong sa'yo. Natatakot ka ba sa mga tao na kapaligid sa'yo? Hindi ka natatakot? Hindi ka natatakot makulong? harapin ka ng boss. Ha? Mr. Chair. Ano na? If ever po there's a case against, Haharapin mo na lang yung kaso. Opo. So in other words, you don't want to be protected by being cooperative to this committee, and you will face the music with the court. Is that what you're trying to say? Ay, ibig sabihin, mas gugustuhin mo pang harapin talaga yung kaso mo sa korte kaysa bigyan ka namin ng pagkakataon na maging parte ng aming pinaglalaban dito sa Quad Committee ito na mag-cooperate ka sa aming investigasyon. So, in other words, you will not be cooperating anymore by naming names. Yun lang naman hinihingi namin sa'yo kasi mga pangalan Wala po ako may bibigay na pangalan, Mr. Chair. Mr. Chair, Sige, Mr. Chair, Congressman Abante. I'd like to make a motion that we invite Mr. Rainer Chu in this hearing, Mr. Chair. I so move. There is a motion to invite Mr. Rainier Chu. Any second? Second, Mr. Chair. Julie seconded. No objections. Hearing no objections, the motion is carried. Comsec. Oh, Mr. Chair, isa na lang tanong, no? Sinabi mo kanina, Mr. Chair, Miss Cassie, na ang involvement mo ay yung income rentals ng Whirlwind. Am I right? Oo. Yes po, Mr. Chair. Tanong ko lang ganito. Yung income rentals per square meter, di ba? And per ulo operator. Am I right? Per ulo operator protection. Protection dito sa iyo at kay Mr. Wu. No po. Hindi. Hindi po. Wala Wala Sapagkat ikaw ang kumukolekta Ikaw ang kumukolekta ng income rentals per square meter plus yung protection para kay Mr. Wu. Pakisagot na po. Wala po. Okay. Well, lastly, Mr. Chair, is your lawyer here right now an associate of Attorney Topacio? You are. Yes po, Mr. Chair. May I ask, Mr. Chair, why Attorney Topacio is not here today? Can the lawyer answer, please? Your Honor, please, he has a previous commitment. He was supposed to be ready for yesterday's hearing, but unfortunately, it was transferred to today, Your Honor. Well, Congressman Dan mentioned about what Attorney Topacio did to us. No? Would like to ask from you if Attorney Topacio owned this. I do not know if this is Facebook or whatever it is. It is called Yes, Yes, Yo. Does Attorney Topacio own this? I understand, Your Honor, that he has a radio program, but I don't know if that is the one, Your Honor. Oh, yes. It says right here, yes, yes, yo. Have a great weekend. And this is what Attorney Topacio is saying. You know, he is trying to appear like he is a young brat when he is actually a very good lawyer.
And he is a friend even of this committee. I do not know why he has been saying things against us and bad things about us. Anyway, alam mo may kasabihan tayo, attorney, Mr. Chair. Meron akong nabasang kasabihan. You know, never approach a bull in front and never approach a horse behind and never approach an idiot in any direction. Oh, bahala ka na, attorney, kung anong gusto mong isipin tungkol doon, no? And the thing is, we're not going to, in a way, attack him for this. Gusto ko lang sabihin sa kanya, at we have a copy of all of this. I'm not actually offended, no? Nakakaano lang na the kind of very good lawyer he is, that he would appear like a young brat that does nothing but go against us who are seriously investigating this matter for the Filipino people para malaman po ng publiko ang katotohanan. Hindi po para sa amin. Mr. Chair, maraming salamat po. Yun lang gusto kong sabihin. Thank you, Congressman Abante. Mr. Chair, Yes, Congresswoman Luis. I just wish to add to the manifestation of the Honorable Abante that the reposting done by Yes Yes Yo, which we believe belongs to Attorney Topacio, constitute an act of contempt because that constitutes disrespect to the members of this committee. I hope that this is a reasonable warning for him. We are all members of the bar. We are not taught like this. We are not trained like this. We are bound to protect our legal profession. And this is not the way we should discharge our responsibility as members of the Philippine Bar. Kindly relay to Attorney Topacio. I will, Your Honor. Wini-withdraw mo yung iyong signing of waiver. Why? Hindi ko pa po totally wini-withdraw. Okay. Nung time na nangako po ako or nagsabi ako ng yes sa inyo is yung time na wala pa po akong kaso. As of now, I have 87 cases po. Oh, yeah. So, And- sige, go ahead. Okay lang po. Yeah. And gugustuhin ko po sana na malaman muna ng lawyer ko or mapag-aralan po nila yung possible na ano. Hindi ko po kino-close yung door for that. Again, pinirmahan ko po siya nung time na binigay po ni Comsec. On the spot, hindi po ako nagdalawang isip for that po. And as a matter of fact, ay nung pinirmahan mo siya, during the time na nagkaroon tayo ng hearing, 2 days after, pinail ng NBI, ng PAOK, saka ng AMLAC yung case, no? Pero Yes po. that case was, pupunta muna yan sa preliminary investigation para makita nila kung meron siyang probable cause. And I have seen yung dokumento, isang makapal siyang documents. And out of the 35 na mga kinasuhan doon, pang 34 ka. Alam mo ba yan? Hindi pa po namin nakikita Yung totality. Opo. Hindi pa po na-receive ng lawyer ko yung mga kasong sinampa po sa akin. Yes. And I would like you to understand that ang nag-file is AMLAC, NBI, sa PAOK. So kung AMLAC yon, once na nakarating yon doon sa korte, so nandun na yung mga ebidensya na makikita at they can file a supplemental doon sa mga waiver na hinihingi namin sa iyo regarding doon sa mga bank transactions that you issued, no? And basically, what we wanted sana, kasi I hope that you will understand the work of Congress. Ang trabaho ng Congress, iba doon sa trabaho ng Korte. Yung Korte, it's a long process. At itong dito sa amin, sa Kongreso, is an investigation in aid of legislation. So what we wanted to find out in this committee ay yung mga pangyayari na makakatulong para baguhin namin ang mga existing na batas para mapatibay natin yung mga pagsawata sa mga kriminalidad na nangyayari sa ating bayan. Especially doon sa Pogo, including yung mga crime elements of human trafficking, sex crimes, kidnapping, torture,
murders, and a lot of things. So we hope that you understand that. And trying to what do you call that? Isang tabi mo muna yung waiver will derail the purpose of this investigation. Do you know that? Na medyo, syempre, kung hindi ka mag-waiver, so eventually, hindi namin makikita yung mga bank transaction mo na maaaring doon namin makita yung mga sinasabi naming malalaking tao na involved sa operation ng Pogo. Kasi doon kami nagkakaroon ng standoff eh. Once na, like for example, kay Ronaldin Baterna, pinaprocess na namin yung waiver na in-issue niya. Samantalang yung sa iyo, hindi namin ma-process because you have issued a temporary withholding the notarization of your signed waiver. So, baka kasi maano ka ng mga event na once na ang AMLAC nagpadala na dito ng tinatawag natin mga bank transaction mo because they have already elevated that to the court, magiging useless na rin yung waiver na ibibigay mo sa amin. Alam mo ba yan? So, you need to discuss that with your lawyer, Cassandra. Pag-aaralan po ng, hindi ko naman po, again, kino-close yung door for that waiver, but gusto ko po sana na mapag-aralan po muna ng aking mga abogado yung kasong sinampa po sa akin ng government agency po. Doon sa 46 buildings that naandun sa Porac. Kasi sabi mo kanina, 40 plus, di ba? 46 yung buildings doon eh. At doon sa 46 buildings na yon, kasama doon yung mansion? Hindi po. Hindi kasama yung mansion. Okay. So, kanina may binanggit si Mr. Representative Johnny Pimentel that the assessment of that property already recent from before na hundreds of millions. But according sa assessment, it recent to 2.5 billion. Tingin mo, umaabot na ng 2.5 billion yung property, including the lots, the buildings, the structures, the golf courses. Merong golf courses yun, di ba? Walang golf course? Wala po. Mga bilas lang. Mga bilas. Bahay lang po. Mga bahay saka mga buildings. Buildings, iilan lang po siya. So do you think aabot siya sa 2.5 billion? Ipa-double check ko po dun sa accountant po. And if you have a 58% stake do sa Whirlwind Corporation, which own the real estate property, kung titingnan natin 58%, so kung for example, gawin na lang natin 2 billion yon, so meron ka ng more than 1 billion. Tama ba yan? Kasi 58% ka eh. If ganun po yung compute, tama po. Pero hindi ko po sinasabi na 2 billion. i-double check ko po. Sige. Okay. Anyway, doon po sa Porac, have you encountered a personality in the name of Rose Nonolin? Pwede pong pakiulit. Rose Nonolin. Hindi ko po sigurado, pero hindi familiar yung name sa akin. Pamilyar. Hindi familiar. Hindi siya pamilyar. Rose Nonolin. Maybe sa face po. Okay. Possible. Nung June 4, yung Lucky South 2024 was raided by government operatives. Do you remember the time na na-raid to ng DILG? Yung mansion po ba yun? Lucky South 99, located in Porac, Pampanga, was raided in June 4, 2024. Na-raid siya. Are you familiar with this raid? Opo. Okay. And after that, nagpatuloy pa rin ang operasyon. Even nagkaroon na ng Wala na pong operational dahil ni-raid na po nila, pero wala po silang nakita kahit isang tao sa loob po ng
compound. So in other words, nung ma-raid siya nung June 4, ay nagpatuloy pa rin kayo ng operasyon. Again, wala na pong operation by that time. At nung ni-raid po yun, wala na pong operational dahil po nag-email po ang PAGCOR sa amin na hindi na po nila i-renew yung, tawag dito, yung lisensya po namin. So hindi na siya nag-operate after June 4? Yes po. And pwede na po akong bigyan ng chance mag-explain regarding dun po sa pinakita niyo last time sa akin na Na? torture. Yes, sige, go ahead. Yung mga torture video na yon, pwede niyo po puntahan ang Porac, Pampanga. Wala po kayong makikitang any background na ganun yung room ng torture. Kahit ikutin niyo po ang buong Porac, Pampanga na meron po doon sa sinasabing illegal Pogo raid na ni-raid So, ng PAOK po. Ang ibig mo sabihin, yung 46 buildings na yon, walang nagmamatch doon sa pinakita nating mga torture. Yes po. How can you be sure of it? Again, hindi po ako sigurado. Were you able- Pero po, Yes. Hindi ka dun sigurado? Ha? Hindi ka sigurado? Hindi, kasi Hindi ka yung... sigurado na doon naganap yung mga torture na sinasabi ko Kasi kung during the last makikita time. nyo po yung video Yung background. doon. Opo, yung background ng video, wala po kaming ganun na background. Sa lahat ng 46 buildings? Yes po. And in every building, how many rooms do you have sa bawat building? Hindi ko po sigurado. Pero, kasi wala kong... Hindi ko pinapakialaman yung operational nila. You know, eh. kasi galing kami doon eh. We have Opo. seen the place eh. Yeah. And at the same time, ang lawak ng lugar. Opo. And trying to tell us na yung pinakita namin dito, walang mga background doon sa actual location where it happened, it's beyond my comprehension. Kasi sa 46 buildings na yon, it's really hard to go around. Hindi mo kayang talagang puntahan ng lahat. And at the same time, kaya mong baguhin right away yung mga background na sinasabi mo. So don't tell us that the videos, the tortures that was raided by PAOK TF, and they were able to confiscate thousands of cell phones at nakuha mismo doon sa area where it was raided, doon nakuha yung mga video ng tortures. And I think it's quite offending on the part of the PAOK TF to tell this story na walang mga background na gano'n. Kung hindi mo siya mako-confirm that you were able to visit all the 46 buildings in that Pogo Hub. Mr. Cassie, if you were able to see all of the rooms of the 46 buildings, then I will believe you. Mr. Chair, kami Yes. po nagpatayo doon. At nung ni-raid po yun, hindi na po kami nakapasok. Even Wordwin, hindi na po makapasok. Noong, Ni-raid po yun. Nung ni-raid, nung sinasabi nung June 4, hindi ko Yes. maalala yung exact date ng raid nila. Nung ni-raid nung June 4, hindi na po kami nakapasok. Any staff from Wordwin, Wordwin, Lucky South, hindi na po sila nakapasok. so in other words, So, imposible. Cassie, you're telling us because you are trying to tell me that you know the different backgrounds o yung mga pasad ng different rooms and buildings for that matter, yung 46. So, meaning kung alam mo lahat yung mga pasad at yung mga background ng mga different rooms, you are directly involved in the operation of Pogo. Again, Mr. Chair, correct ko lang po ha. Kami po nagpatayo, kaya alam ko po Exactly. yung background. Pero hindi po at never po ako nangailam sa operational ng any Pogo po. Meron po ba ditong present na makakapagturo kung ako po ang kung nakisali po ako sa operational ng Pogo po? And that's why I was a bit shocked when you are trying to tell us that it's a different background ng mga torture victims that I have shown in the last hearing. Because parang ang feeling ko, alam na alam mo lahat ng bawat rooms ng bawat building doon sa Porac. And that's the reason why nagkaroon ako ng konting
ng doubts sa sinasabi mo that you are not an operator of the Lucky South 99. And for that matter, Cassie, ikaw ang authorized representative ng Lucky South, correct? Yes po. From to ensure- 2019 up to present. From 2019, meron naging ilan years na hindi po ako naging authorized po. Yeah. Yes po. Uh, Nung huli lang po. So, bali, And Mr. 2019 Chair- up to present, ikaw yung consultant. Nakalagay dito sa PDS mo that was submitted sa PAGCOR. 2019 to present, Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, consultant ka. Correct? 2019 po, and meron po sa pagitan ng 2019 hanggang present, wala po ako. So, you lied. Nung lied present, You lied on your PDS. Kasi sinasabi No. mo dito, 2019 to present, Lucky South 99 Outsourcing, consultant ka. And, yes, iba yung consultant po sa... yes. And 2023 up to present, Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, authorized representative ka. Opo. Yun. So, meaning, hindi ka nawala sa Lucky South 99. I mean, nung panahon na yon, yes, consultant pa po ako, pero madalang na lang ako naging consultant. Pero nito you are a part of the Lucky South 99 from the inception up to 2024. Is that correct? Yes. Okay. So, in other words, even you are a authorized representative from 2023 to present sa Lucky South 99, naging incorporator ka naman ng Whirlwind Corporation from 2022 to present. Hindi ko po sigurado yung year. It's in the PDS. Yeah. Hindi ko po sigurado yung Yes, year. you submitted this sa PAGCOR. Kaya I'm just basing this on the documents that I have right now. At lumalabas dito na 2022 to present, ikaw ang executive assistant ng Whirlwind Corporation. 2023 to present, ikaw naman ay authorized representative ng Lucky South 99. And noong March 26, 2024, you have the 58% of ownership of the Whirlwind Corporation. Is this correct? Yes po. Okay. And as a matter of fact, Cassie, yun na nga, katulad na nabanggit natin noong nakaraang hearing, you were with Attorney Harry Roque and Altengo when you paid yung kakulangan ng Lucky South 99 doon sa opisina ni Altengo. Tama? Opo, nagpasama lang po ako noong time na yun. So being the authorized representative, ikaw naghawak ng pera para ibayad sa PAGCOR. And it reaches like $500,000 yung mga binayad mo sa PAGCOR. Am I correct? Hindi ko po sigurado dun sa amount. Pero yes. Yeah. Kasi nasa ano naman nasa PAGCOR documents. So I want you to go back doon sa isang document sa Radyo Pilipinas anchored by Michael Rogas and Lawrence Tanhoco noong June 14, 2024, aired at news item that Parmalee Queen Roslyn intends to retrieve some items from the Porac Pogo. The news cited an unnamed source from PNP Region 3 who they tried to bribe allegedly through a certain Alvin Constantino. So, andun daw si Roslyn, yung mga gamit niya sa Pogo, sa Porac. And that's the reason why a while ago I asked you about si Roslyn. So, hindi mo siya kilala talaga. Hindi ko po sigurado kung kakilala ko siya. Maybe sa face, but not sa name. The reason po. why I ask you about this Nono Lin, kasi siya yung asawa ni Wen Xiong Lin, who is involved with drug trade starting nung year 2003. At kung nandun si Rose Nono Lin, according sa Radio Pilipinas, anchored by Michael Rogas and Lawrence Tanhoco, then worried kami na ang pogo mo
ay merong mga involvement of drugs. Hindi ako nagsabi nito, ha? Yes Ang po. nagsabi nito, yung Radyo Pilipinas. Opo. Hindi ko po alam yan. And possible hindi ko po talaga siya kilala. Again, hindi ko po yung Pogo. Iba po yung Pogo sa Yes, I'm sorry state po. for that. And hindi So, po ako naging operational ng Pogo. Yes.